Sa dami-rami ng mga kakaibang nangyayari ngayong 2024, tulad ng dating presidente na muntik nang mapatay dahil sa tangkang pagpatay at kasalukuyang presidente na muntik na ring mamatay dahil sa katandaan at kailangang isuko ang kanyang posisyon sa re-eleksyon, masasabi natin na hindi natin akalain na ang 2024 Paris Olympics ay nagsimula sa mga drag queens na nagtatanghal ng parody ng huling hapunan. Ngunit iyon nga ang nangyari sa seremonya ng opening ng Paris Olympics at may mas marami pang nangyari na talaga namang nakakagulat. Hey guys, I'm gonna be real. What they did at the Olympics, they all need to get canceled. You guys think this is a joke? It ain't a joke. Christians, stand up. Boycott the Olympics. The Olympics are done. Once you disrespect Jesus in front of billions of people, it's finished. You guys are done. I don't like trans people at all. Ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga nakakagulat na bagay na nangyari sa seremonya ng Paris Olympics. Ipapakita ko sa inyo ang mga larawan mula sa nakaraang seremonya upang malaman ninyo na hindi ito basta-basta lamang na sining o libangan. Makikita ninyo kung ano ang tunay na sining pagdating sa mga pampungad na seremonya at kung paano nangyayari ngayon na may tunay na isang demonyong agenda na sinusubukan nilang ipilit sa atin. Pagkatapos magbabahagi tayo ng ilang kasulatan mula sa Biblia upang ipaliwanag ang lahat dahil ang salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi bumabalik na walang bisa. Kung hindi kayo naniniwala na tayo ay nasa espiritual na labanan ngayon, maghanda ka dahil magiging seryoso ito. Tignan natin ang unang clip na ito. Kung i-click natin ang unang clip na ito, tignan ninyo ang isang nakakapangilabot na musika ng pampugat na seremonya ng Olympics sa primetime television. May isang babae na kumakanta na parang pugot ang ulo habang sinasabi niya na lahat ay magiging maayos. Ang bahagi ng seremonya na ito ay pinamagatang kalayaan at paghahanap ng kalayaan. Tingnan ninyo ito. Ito ba ay sining ngayon? Ano ang layunin ng ganitong klaseng pagtatanghal na pinapanood sa ating mga anak? At may isa pang bahagi ng seremonya na nagpapakita ng isang nakakabalisang eksena. Mga bata sa loob ng isang tunnel at isang tao sa bangka. Ano ang ibig sabihin nito? Nasaan ang mga magulang ng mga batang ito? Ano ang mensahe na gusto nilang iparating sa atin? Parang may hindi tamang nangyayari dito. At sa wakas, ang huling hapunan at hindi ang ating Panginoon Jesus at ang kanyang mga alagad, kundi ang mga lalaki na nakadamit babae. Ang kalidad ng produksyon ay napakasama. Ang pagkutsa nila sa Kristyanismo ay nakakabigla. Sabi nga ng iba, bakit hindi nila gawin ang parehong bagay sa Islam? Alam nating hindi nila ito gagawin sa Islam. Samantala ang bansang katulad ng Pransya at London ay pinapasok ng maraming mga immigrants na nagdadala ng kaguluhan. Ano nga ba ang nangyayari? May espiritu nga sa likod ng mga aktibidad na ito. Ito ang espiritu ng Antikristo, binabanggit sa unang Juan 4, versikulo 1 hanggang 3. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang dumating sa sanlibutan. Ang lahat ng ito ay patungo sa isang direksyon na itinakda ng espiritu ng Antikristo. Ang mga kaganapan sa Olympics ay hindi aksidente. Ang bawat detalye ay pinagplanuhan. Ang pagkutsa sa huling hapunan at ang pale rider sa pahayag ay bahagi ng isang malaking agenda. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat magalit sa mga taong ito. Dapat natin ipanalangin sila. Kailangan nila ang ating Panginoong Jesus. Ang mga taong ito ay ginagamit ng demonyo at tayo ay nasa isang espiritual na labanan. Ngunit mayroon tayong pag-asa sa ating Panginoong Kristo. Siya ay nagtatagumpay na sa mundong ito. Kung hindi nyo pa ibinibigay ang inyong buhay sa ating Panginoong Jesus, kaibigan, ngayon na ang tamang panahon. Ang lahat ng nangyayari sa mundo ay nagpapakita na kailangan natin bumalik sa ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang malampasan ang mga pagsubok na ito. Ang mabuting balita ay ang ating Panginoon Jesus ay bumangon mula sa kamatayan at nagbibigay sa atin ngayon ng pag-asa. Siya ang ating kaligtasan at tagumpay laban sa espiritu ng Antikristo. Magtiwala tayo sa Kanya at ipanalangin natin ang mga taong nanliligaw ng landas.
Ang mga ganapang ito sa Olympics ay nagpapakita lamang kung gaano kalayo na ang narating ng mundo sa pagtanggap ng mga demonyong mensahe at pagwaksi sa tunay na layunin ng sining na dapat magbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat magpadala sa mga galit at puot. Sa halip, dapat nating itaas ang ating panalangin para sa mga taong naliligaw at naloko ng mga demonyong agenda. Kailangan nila ang ating Panginoon Hesus at tayo ang instrumento ng Diyos upang dalhin sila sa kanyang liwanag. Tulad ng sinasabi sa 1:16 verse 33, sa mundo'y magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang mundo. Ang ating Panginoon Hesus ay nagtagumpay na at bilang mga Kristiyano, tayo rin ay magtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang ating tungkulin ay maging ilaw sa kadiliman, magpatotoo sa katotohanan at ipakita ang pagmamahal ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng tao. Kahit pa sa mga naligaw ng landas, kailangan natin maging handa sa espiritual na labanan. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang simpleng sining o libangan. Ito ay mga tanda ng espiritual na digmaan na nagaganap na sa ating paligid ngayon. Dapat tayong manalangin, mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos at magtiwala sa Kanya sa bawat hakbang. Sa pamamagitan ng ating mga dasal at patotoo, maraming mga tao ang maaring makakilala sa ating Panginoon Hesus at makakatakas sa bitag ng demonyo. Kung hindi mo pa ibibigay ang iyong buhay sa ating Panginoon Hesus, kaibigan, ngayon na ang tamang oras. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay naghihintay lamang na ikaw ay lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran at tanggapin Siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, makakayanan natin ang lahat ng pagsubok at makakasiguro tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano sa mundo na puno ng pagsubok at tukso, mahalaga na tayo patuloy na magtiwala sa ating Panginoon Diyos at maging ilaw sa madilim na kapaligiran. Ang mga pangyayari sa Olympics ay paalala lamang na ang espiritual na digmaan ay totoo at kailangan nating maging handa. Narito ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin upang manatiling matatag sa ating pananampalataya. Una, manalangin araw-araw. Ang panalangin ay ang ating direktang linya sa ating Panginoong Diyos. Ito ay isang paraan upang mapalakas ang ating pananampalataya at humingi ng gabay at proteksyon laban sa mga pagsubok na dumarating. Pangalawa, mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga pangako at patnubay na makakatulong sa atin sa bawat aspeto ng ating buhay. Maglaan ng oras araw-araw upang magbasa at magnilay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, maging aktibo sa pamayanan ng pananampalataya. Ang pagiging bahagi ng isang simbahan o maliit na grupo ng mananampalataya ay nagbibigay ng suporta at pananagutan. Magkakaroon ka ng kaibigan na makakapagdasal para sa iyo at makakasama mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat, magbahagi ng mabuting balita. Huwag matakot na ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba. Maraming tao ang naghahanap ng pag-asa at kaligtasan. Maging instrumento ng Diyos sa pagdala ng liwanag sa kanilang buhay. Panglima, mamuhay ng maintegridad. Sa lahat ng ating ginagawa, sikapin nating ipakita ang karakter ng ating Panginoong Kristo. Maging tapat, mapagkumbaba at mapagmahal sa lahat ng tao, kahit sa mga taong mahirap mahalin. Pang-anim, ipagtanggol ang katotohanan. Huwag matakot na magsalita laban sa mali. Sa bawat pagkakataon, ipaglaban ang katotohanan at huwag hayaang manaig ang kasinungalingan. At pang-pito, magpatawad at magmahal. Tulad ng turo ng ating Panginoon Hesus, mahalin natin ang ating kapwa at magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Ang pagmamahal at pagpapatawad ay malalakas na sandata laban sa galit at puot. Sa huli, ang ating misyon ay ipakita ang pagmamahal ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok at tukso sapagkat kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Siya ang ating kalakasan at tagumpay. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya at sundan ang Kanyang mga yapak. Kung ikaw ay hindi pa nakakasiguro sa iyong relasyon sa ating Panginoon Diyos, ngayon na ang tamang panahon upang lumapit sa Kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoon Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas at mararanasan natin ang kapayapaan at kagalakan na tanging Siya lamang
ang makakapagbibigay. 1:16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Sa gitna ng mga kaguluhan at pagsubok na ating nararanasan sa mundo, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus na siya ay nagtagumpay na. Ang mundo ay puno ng kapighatian, ngunit sa Kanya makakamtan natin ang tunay na kapayapaan. Sa bawat pagsubok, dapat tayo magtiwala sa Kanya. Dapat tayo magtiwala sa Kanyang mga salita at patuloy na humawak sa Kanyang pangako ng tagumpay. Si Jesus ang ating lakas at katiyakan sa kabila ng lahat. Tayo ay makakaahon kasama Niya. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat sa gitna ng mga pagsubok na aming nararanasan. Alam naming ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Sa oras na ito, ipinapanalangin po namin ang bawat isa na nanonood ng content na ito, kasama ang kanilang mga pamilya. Naway mapuno sila ng iyong kapayapaan at kagalakan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Gabayan niyo po sila sa bawat takbang ng kanilang buhay at bigyan niyo po sila ng tapang na harapin ang mga hamon ng mundo. Tulungan niyo po kaming maging matatag at manatiling matatag sa aming pananampalataya. Magpapakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa aming kapwa at ipahayag ang iyong salita ng may katotohanan at pag-asa. Panginoon, naway maramdaman ng bawat isa ang iyong presensya at gabay at magtiwala na ikaw ay laging nandiyan upang kami ay tulungan at akayin. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming panalangin at patuloy kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.